So, once again, welcome sa Jesus Abundant Life. Kahit anong celebration, kahit anong okasyon, kahit anong pagdiriwang, kahit anong araw, iisa lang ang pinangangaral. Si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa. Amen? Sapagkat yun lang naman ang mensahe na, pag hindi ka ligtas, maliligtas ka. Pag ikaw na may ligtas na, lalakas ka. Kaya yun lang ang ating pinangapangaral. Jesus, no more, no less, nothing else. Jesus, period. Amen. Kaya simulan na natin kasi excited na kayo. Alam ko, excited na kayo sa umagang ito eh. Balita ko, meron tayong Christmas celebration ngayong umaga eh. Parang hindi alam eh, balita ko. O nga pala, maiba ako mga kapatid. Wala tayong live, hindi na tayo makakapag-live. So, ginagawa natin, yung mga video natin, mga message natin, ina-upload na lang natin. So, itong message na ito, ma-upload pa rin. Kahit Christmas message, i-upload pa rin natin to. At pag napanood ninyo, ay pwede rin nyo i-share, i-like, para madami din naman ang mapagpala. Kasi nga, sabi natin, kahit anong okasyon, kahit Christmas, Jesus and His finished work pa rin ang pinapangaral natin. At kapag si Jesus at ang finished work na pinangaral niya, ay sigurado maliligtas at siguradong lalakas. Amen, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, wala lang tayong official photographer. So, kung kayo minsan magpipicture-picture dyan, gawin nyo, i-post nyo sa ating FB page. Tapos lagyan nyo ng hashtag. Anong i-hashtag natin? Christ is here 25. Wala nang katulad yun. Christ is here 25. Wala naman siguro makakaparehas na hashtag Ate Marlene. Wala naman siguro. Siguro okay na yun. So pagka nag-picture-picture kayo, para lang ma-document natin yung event, yung celebration natin this morning, ay pakiki-upload sa ating FB page. Of course, alam nyo naman ang FB page natin. Siguradong alam nyo na. Ano bang FB page natin? Very good, Pastor. Alam ni Pastor? Amen. Jesus, kasi siya nagpo-post lagi doon. Jesus, our Abundant Life Church. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang pangalan po ng church natin, Jesus, our Abundant Life Church. Ha? Hindi po Jowalk. Amen. At saka po may YouTube channel din tayo. Ha? May YouTube channel din tayo. Hindi po pabebe, hindi mga ganun ha. Jesus, our Abundant Life Church din. Galing. So, simulan na po natin ang message natin ngayong umagang ito. Ang message po natin ngayong umaga ito, of course, Christmas message. Anong title? Nang dumating ang hari, naghari siya sa atin magpakailanman. Yun po ang katotohanan. Dumating ang hari, naghari na po siya sa atin magpakailanman. Ready na ba kayo dyan mga nasa likod, mga kapatid? Ready na? So kung ready na kayo, ay di tayo makinig na ng message. Galing po ito sa Luke chapter 2 verse 10 to 11, Matthew chapter 2 verse 1 to 2, Colossians 1, 13 to 14, Romans 5, 17, Revelation 1, 5 to 6. Pakirecite nga, pakirecite. So, okay mga kapatid, pag Christmas, tanong ko lang, pag Christmas, ano ang mga dekorasyon na nakikita natin na malalaman natin na malapit ng Pasko? Ayun, may Christmas tree walang puno. Yan. Christmas tree walang bulaklak. Yan. May mga gift box na walang laman. Yan. Ano ba? May mga ilaw na kumukuti-kutitap. Yan, meron pa mga, kung ano-ano mga dekorasyon. Ano ba mga dekorasyon? May parol, may, Yun lamang, alam nyo sa lahat ng dekorasyon sa bahay na nagdedepict ng Christmas, yung nativity scene, yung manger, yung Belen, yun lamang ang merong relevance talaga sa tunay, sa Christmas. Yun lang talaga ang nagbibigay ng kahulugan sa Christmas. Pero minsan, ang problema doon, pag yun lang, ay nakikita natin minsan ay parang shallow lang, parang ganito, may maliit na kubo, may nakahigang hayop, tapos kita mo yung si Maria at kunyari si Jose balot na balot ng robe, pero yung batang nakahiga sa hubad. Hindi mo napapasin? Balot na balot ng pajama yung mga magulang, pati yung mga tupa nakabalot ng pero yung bata hubad. Tapos yung bata naka golden hair pa. Golden hair, kulot ang buhok. Tapos nakabukak ang ganyan. Doon ang galing kasi yung mga image nga ng mga Santo Niño. Pero hindi accurate eh. Hindi accurate. Tapos ano pa nakikita natin doon? May tatlong hari kung tawagin sila. Sabi nga ng taga-Tingga, ano yung pangalan ng tatlong hari ng taga-Tingga? Gomez, Burgos, tsaka Zamora. Sabi ng mga taga-Tingga. Hindi po sabi ng iba, si Melchor, Gaspar, at si Baltasar. Yan ang pangalan nyo sa mga anak nyo, maganda yun. Melchor, Gaspar, Baltasar. Sipin nyo ang pangalan ng anak nyo, Gaspar. Gaspar! Ang cute mo naman. Yan ang aking dalaga, si Gaspar. Parang maganda. Bakit maganda pangalan? Kasi wise men yun. Wise yun, mga wise men.
So, in short mga kapatid, naandun yung depiction ng message of Christmas. Pero hindi natin nakikita doon ang true meaning. Bakit? Ang nakikita natin, batang pinanganak. Ang nakikita natin yung pangyayari nun. Pero alam nyo ba kapatid, hindi yun yung simpleng message nun. Dapat nakikita natin doon na hindi basta batang pinanganak. Yun yung pagdating ng hari. Pagdating ng tunay na hari. Hindi po makikita ng mundo yun. Pero sa atin, alam natin na yun yung ating hari. Kaya nga, ang kata natin kanina, joy to the world. The Lord has come. Let earth receive her king. Oh, her king talagang hari. Kaya po yung pagdating ay hindi kalungkutan. Yung pong Christmas message na yun, it brings joy. Kaya nga kasi, siya ang dumating para hindi manghingi. Yun yung haring dumating hindi para manghingi sa inyo. Yung dumating na para siya ang magbigay sa inyo. Panoorin yung message ni Pastor Rodel last week. The gift, the greatest gift of all. Siya yung dumating na hari para magbigay. Siya yung dumating hindi para magpataw ng takot. Kasi ibang hari, pag dumadating, matakot ka na kasi dumating yung hari. Pero yun, yung hari may dalang mabuting balita. Ang hari na nagdadala ng kagalakan. Siya ay dumating para, hindi para maghari sa malayo. Hindi malayo, kundi na parito siya para manahan mismo sa atin. Ang hari ay para manahan sa atin. Kaya nga yung season na Christmas, ay tayo ay hindi lamang nagdiriwang ng kapanganakan, kundi nagbabalik tanaw tayo sa isang pangyayari, yung presentation of the king, yung paglalahad ng hari. Ang hari ay dumating, ang hari ay nagligtas, ang hari ay mananahan, at ang hari ay nananahan sa atin ngayon. Amen? Point number 1, unang puntos, ang hari ay dumating. The king's arrival, sabi dito sa Luke chapter 2 verse 11, For unto you is born this day, who? A Savior, who is Christ the Lord. Pwede ka makahingi ako ng tubig, mga kapatid. Kung walang tubig, kahit alcohol, you know yung... Kasi tuyo-tuyo na ang labi ko. Kung wala naman sinong malaway-laway diyan, pwede akong halikan ngayon. Yun, yung aking... Tuyo-tuyo talaga ang labi ko. Magkakapit na. Sabi na, saan nga tayo? For today, sabi doon, a Savior, who is Christ the Lord. Hindi sinabi ng anghel, for today, a teacher. Ay bagamat magaling magturo si Jesus, at ang sabi nga ng ibang reliyon, nire-recognize nila si Jesus as a great teacher. For today, hindi sinabi ng anghel, isang prophet. O bagamat si Jesus ay he speaks of the future, and the future happened. Pero hindi yun ang sinabi. Salamat, angel... Angel Walls. Saint Walls pala. For today, hindi isang moral guide. Bagamat si Kristo ay talagang magandang example ng isang napakagandang guide. Kaya nga, yung mga ibang religion, sinasabi siya ay religious teacher, siya ay propeta. But no one, tayo lang mga Kristiyano, tayo lang who believe that says that Christ is our King. Tayo lang ang nakakaunawa na si Kristo ay hari. Tayo lang. Kasi nga, ang sabi niya doon, Christ the Lord. Christ the Lord. Ano ba yung Lord here na ginamit? The Lord here is Kyrios. Kyrios, ang meaning noon ay royal. Ruling title, hindi lang yung Lord, Panginoon. Kasi tayo, alam natin, pag sinabi Lord, akala na natin Panginoon, religious lang ang application ng salitang Lord. Pag nagsalita tayo ng Lord, patungkol lang sa religious relationship. Pag sinabi na ang sa Tagalog, ang Lord ay Panginoon, ang tingin lang natin yung word na Panginoon, ginagamit mo lang sa isang relihiyon. Pero hindi, yung Panginoon ay isang relasyon sa isang supreme ruler. Kaya nga nung araw, my Lord, sa mga nakakapanood na the Games of Thrones, yung mga medieval period, yes, my Lord, opo, Panginoon. Kasi yun ay relationship, pagtanaw sa isang posisyon, supremacy ng isang posisyon, hari. Unang-una mga kapatid, ano nangyari noon? The king came quietly. Tahimik nang dumating ang hari, pero mga kapatid, yung arrival niya, niyanig noon ang buong sangsinukob. Sa mundo, tahimik. Pero sa langit, dagundong. Lindol yung pagdating ni Jesus. Bakit? Unang-una, pinagplanuhan ito ng Diyos. Ito'y pinrapis, ay pinagplanuhan ng Diyos. Kaya mga kapatid, si Jesus ay hindi invention ng New Testament. Si Jesus ay fulfillment ng Old Testament.
fulfillment ng lumang kasulatan. Hindi inimbento lang ng bagong kasulatan, hindi invention ng New Testament, kundi siya fulfillment. Bakit? Ang prophecy kasi pinulfill niya eh. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, sabi doon, "Behold, the virgin shall conceive and bear a son." Isaiah ito mga kapatid, hindi ito Matthew. Isaiah, hula. Bago mangyari ito, sinabi na ang isang birhen ay magkakaroon ng anak, and she shall be called Emmanuel. Isaiah 9 verses 4, "For us a child is born, to us a son is given, and his name shall be called Mighty God." Even yung sa Micah chapter 5 verse 2, sinabi doon kung saan siya ipapanganak. Sa Bethlehem. Sinabi kung saan papanganak, saan. Talagang yung prophecy nangyari according to yung event nangyari according to the prophecy, word for word. Yung lineage kung saan nagbuhat ang lahi ni Jesus sa Isaiah chapter 11 verse 1, sinabi doon mismo sa lahi ni Jesse. Wala pa noon si Jesse, pero sinabi na, "From the line of Jesse shall come the king." Ano pa sinabi doon? Psalm chapter 72 verse 10, sinabi doon, "Kings will come and offer him gifts." At nangyari nga yun. So ibig sabihin mga kapatid, yung lahat ng pangyayari yun, pinagplanuhan ng Diyos. Hindi lang yun nangyari as is, o coincidence, o isang circumstances na nangyari. Basta na lang, yun ay pinagplanuhan ng Diyos from the very beginning. Mga kapatid, kaya nga talagang nagkaroon ng pagdagundong sa eternity. Kasi na-reset ang time ng mundo. Na-reset ang time ng mundo, mga kapatid. Ano ba dati ang tawag sa time bago nagdumating si Jesus? Busy. Tandaan nyo? Busy. Anong meaning ng busy? Before Christ, kitang-kita mo doon na mismo sa time, sa calendar, it signifies, wala pa si Kristo. Ibig sabihin, the calendar is focused on that very moment na dumating si Jesus. Before Christ. Ano naman ang tawag doon sa nang dumating na si Jesus? AD. Anong meaning ng AD? Anno Domini. Oh, Anno Domini. Ano ibig sabihin ng Anno Domini? Ano nga? Anno Domini, the year of our Lord. So, ibig sabihin nung after that, the years na ito binibilang. Ano pa sa Tagalog? The year of our Lord. Taon ng ating Panginoon. So, kung 2025 ngayon, AD, 2025 pala ang taon ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin. So, na-reset talaga from that very moment. Kaya, ngayon, binabago nila, inaalis nila yun. Yung ganyan, ang BC, ginawang BCE. Before Common Era na. Inaalis nila si Kristo. Samantala si Kristo, ang pinaka-focal point ng time ng mundo. Tapos, anong ginawa sa AD? CE na lang ang tawag ngayon. Ano yung ibig sabihin ng CE? Common Era. Inalis na si Jesus. Samantala, kahit anong nilang gawin, baguhin ang kalendar, hindi mawawala ang katotohanan. Si Kristo ay pinanganak 2,000 years ago. Hindi mababago yun. Alam niyo ba mga kapatid, nireset ni Lord ang time eh. Nireset ng Panginoon ang time. Alam niyo, pagka magluluto ka ng itlog, ako, pag gusto ko yung itlog ko, hindi, wag naman, hindi maganda pakinggan. Yung itlog namin, ay perfecto ang pagkakaluto. Yung pagbukas mo, meron maliit na malambot sa gitna lang. Kasi pag sumobra luto mo sa itlog, ang gitna niya nagiging gray. Hindi masarap. Pag kulang naman ang luto mo sa itlog, masyado namang hilaw yung yolk, hindi rin masarap. So para maging perfecto ang luto mo, gagawin ko dyan, paghulog ko ng itlog, doon ko lang bubuksan yung gas, iseset ko on time 7 minutes. Tapos yung mga anak ko, pag nagluluto ng steak, o yung mga anak ni Brother Allen, may cellphone sa harap yan. Paglapat nila ng steak, mainit na yung pan. Pagpato nila ng steak, pindot ang timer. 2 minutes eksakto. Pag binaligtad mo yung 2 minutes, yung nag 2 minutes ka, binaligtad mo yung steak, another 2 minutes. Pag hiniwa mo yung steak, mga kapatid, ang lambot yan, ang tawag dyan, medium well. Medium well. Saktong-sakto may sabaw, pero hindi siya tuyo. So, ibig sabihin mga kapatid, may time. Noong ni-reset ni Lord ang time, He reset time. Ibig sabihin, from that moment of pinanganak si Jesus, now, sabi ni Lord, click. Our time is clicking. Ni-reset niya ang time. Now, God only knows kung ano yung setting niya. Kung kailan siya muling babalik.
But He set the time. Yun ang importante. Isinet na niya ang oras ng kanyang pagbalik. Isinet niya ang oras kung gaano katagal ang mundo. Kung kailan mahihilog ang mundo. Isinet niya ang time kung gaano kadami ang mga Gentile na masesave. At pagkatapos, doon siya dadating. Sino nakakaalam ng set na timer ni Lord? Siya lang. Wala nakakaalam. But the point is, when Jesus came, God reset all time. And our time starts counting. At ang sabi nga, we are now on the last hour. Not only on the last hour, we are even at the last minutes. Hindi nga last minutes, we are now in the last second. Kaya salamat na lamang kay Lord na kayo ay naririto at naririnig nyo mabuting balita. Kaya magkakaroon tayo ng series in the future kung saan ating matuturuan tayo mag-evangelize upang yung mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. It's about time na makilala nila si Kristo sapagkat the time is clicking. The time is running out. The time has been set. Amen mga kapatid. Amen. Kaya palakpakan natin ang Panginoon dahil tayo ay included doon sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, who can change the world time? Who can change the world calendar? Wala. Kahit sinong presidente, nung pinanganak sila, hindi na-reset ang oras ng mundo. Sino lang? Kahit hari nga hindi na-reset ang mundo, ang oras ng mundo, ang kalendaryo ng mundo. Yun lamang tunay na hari. Only the King of Kings and the Lord of Lords resulted when He was born. The time of this world was reset. Mga kapatid, on that day, kaya nga, on that day, mga kapatid, the kingdom of God was reintroduced. Muling ibinalik sa atin nung bumalik yung ating newborn hari. Nung bumalik yung hari, may kasamang kaharian, mga kapatid. Hindi lamang siya sanggol. Ibinalik ang kaharian nung dumating si Kristo. Mahalaga po maintindihan natin ito, mga kapatid. Bakit? Kasi noong dati, noong nilikha ng Diyos si Adan, ang tao, binigyan niya ng karapatang maghari. Ang tao ang originally nagro-rule. The kingdom of God is ruling this earth through man. Naghahari ang kaharian ng Diyos dito sa mundo nung pinanganak si Adan, sa pamamagitan ni Adan. Bakit? Aba ay walang curse. Anong panahon ni Adan? Walang curse. Walang sakit nung panahon ni Adan. Walang kadiliman nung panahon ni Adan. At walang kamatayan nung panahon ni Adan. Walang kamatayan. Because that moment, yung panahon na yun, ang naghahari ay kaharian ng Diyos. Through Adam, na binigay ng Diyos, ikaw ang maghari dyan. But I give you the authority to have dominion over the earth and over all its creation. Pero ano nangyari? Nawala ni Adan. Na-surrender ni Adan nung siya nagkasala. Kanino sinurrender? Hindi sa Diyos. Isinurrender kay Satanas. Nanakaw ni Satanas yung paghahari ng mundo. Kaya nga sabi mismo ni Jesus sa John chapter 12 verse 21, Satan is the ruler of this world. Si Jesus mismo ang nagsabi nun, ang mundo daw ay pinaghaharian ni Satanas. Mga kapatid, si Jesus mismo may sabi, kaya nga, alam ni Lord kasi kung ano mangyayari. Kaya nga, nag-promise siya ng Savior. Bago pa mangyari yun, ang Diyos, alam na niya kung ano mangyayari, kaya nag-promise siya ng Savior. Yung tagapagligtas. Pero hindi lamang tagapagligtas, kundi hari. Bakit? Kasi nga, ang Messiah, si Jesus Christ, lagi dinidescribe siya as whose kingdom, a ruler whose kingdom will never end. So, ibig sabihin doon, hari. A ruler whose kingdom will never end. Kaya nga dahil doon sa pangako niyon, si Jesus ay bumalik bilang hari. Yung mismong hari ang dumating to reclaim His kingdom. Hindi siya nagpadala ng soldier, hindi lang siya nagpadala ng messenger, hindi lang representative, hindi lang shadow, kundi yung mismong hari ang bumalik para i-reclaim yung kanyang kingdom. At alam natin na kapag yung hari dumating, laging may kasamang kaharian yan. Kaya nga yung kaharian ng Panginoon na hindi dumating sa pamamagitan ng politiko, hindi pamamagitan ng politics, hindi pamamagitan ng election, ito ay dumating sa pamamagitan ng person ng Diyos. The second person of the Trinity, Jesus, God with us. Kaya nga Emmanuel. He came to us as man. God with us, Emmanuel. At ngayon, mga kapatid, tulad ng isang awit, yan. Alam niyo ba yung kanta to? Bago to. Joy to the world. Bagong-bago to. The Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart
prepare Him room. So saan naghahari ang Panginoon? Sa heart, mga kapatid. Kaya nga, pagka ang ikaw mananampalataya, tumanggap ka kay Kristo, pinaghaharian ka ng Diyos. Alam niyo ba, kayo mga matatanda dito, tasa kami ng mga matatanda, yan, na dumaan kayo sa sponsor-sponsi. Ano yung ating memory verse? Lucas chapter 17, verse 20 to 21. Once having been asked by the Pharisee, when will the kingdom of God come? Jesus replied, the kingdom of God cannot be observed. And people will not say, here it is, or there it is, for the kingdom of God is within us. Nasaan daw ang kaharian ng Diyos? Nasa puso natin, kaya wala magsasabi. Paano namin makikita ang kaharian ng Diyos? Ay, ang kaharian ng Diyos nandun sa bundok na yun. Ay, ang kaharian, sabi ng ibang relihiyon, ay, ang aming kaharian, pinaghaharian ng aming Diyos ay nandun sa Mecca, nandun sa bato, sa itim na bato. Iba naman sasabi, ang kaharian namin ay nandun sa kuweba. Ang kaharian namin ay nandun sa bangin. Hindi, walang lugar. You cannot observe with your eyes. Paano namin makikita ang kaharian ng Diyos? Nandun sa White House ang kaharian ng Diyos. Hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Bakit? Ang kaharian ng Diyos ay nasa ating puso. Amen. Nananahan ang Diyos sa atin. Ang buong kaharian niya ay nasa sa atin. Kapag tinanggap mo si Kristo, pinaghaharian ka ng Diyos, mga kapatid. Saan ka man pumunta, kasama mo ang kaharian ng Diyos. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Naandun ka man sa offshore, nasa barko ka man, nag-iisa ka man, kasama mo ang kaharian ng Diyos. Nasa bahay ka naman, nasa bahay mo, magulo ang bahay mo, maraming problema sa bahay mo, huwag ka mag-alala kapatid, kasama mo ang kaharian ng Diyos. Nasa trabaho ka, para pinagkakaisa ka ng mga kaopisina mo, huwag ka matakot kapatid, kasama mo ang kaharian ng Diyos. Saan ka man naroon kapatid, kasama mo ang kaharian ng Diyos. Kaya hindi nyo ba napapansin? Pumasok nga kayo sa mall, at sa mall na walang katao-taong tindahan, bago ka makapagbayad, bago ka makatapos sa pagbabayad, karibongbong na tao sa'yo. Kasi mga mandurukot, pinagkakaisa ka. Joke lang. O pa, mag-iingat kayo ha, Christmas season na naman, magtataka ka na, nag-grocery ka, walang katao-tao, baka biglang ang daming tao na sinusundot-sundot ka dito, may sumasagi. Alba, tapos pagkatapos mong, pag-alis, wala namang katao-tao ha. Pagdukot mo sa bulsa mo, wala na rin ang wallet mo. Pero hindi ang ibig ko sabihin, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay nasa sa'yo. Minsan, pupunta ka sa mall, sa lugar na walang katao-tao, pero pagdating doon may magkakatao, kasi ikaw blessing ka eh. Favor ka kasi ni Lord eh. Kasama mo kasi ang kaharian ng Diyos. Amen, mga kapatid. Kasama mo ang kaharian ng Diyos. Amen. Point number 2, ang Diyos, ang Panginoon, ang kanyang kaharian ay nasa atin. Naghahari siya sa atin. The King reigns in us. The King is indwelling. The King lives in us. Hindi lamang tayo ang itinira doon sa palasyo ng kaharian ng haring ito, kundi yung mismong kaharian niya, dinala niya sa atin. Colossians chapter 1 verse 13, sabi dito, He has delivered us from the darkness and transferred us into what? Into where? Into the kingdom of His Son. Nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng changes. Hindi, He will deliver us. He will bring us. No, He has delivered us. Tapos na, mga kapatid, nung tinanggap mo si Jesus, na-delivered ka na from the kingdom of darkness into the kingdom of light. It's done, mga kapatid. Kaya ano nangyari? Ni-reclaim humanity from darkness to light. Sa kadiliman, dinala sa kaliwanagan. Ano pa? Ni-reclaim yung believer from condemnation, from kaparusahan into what? Into life. Ni-reclaim yung creation from curse into blessing. Wala nang sumpa sa kaharian ng Diyos. Kapag nasa kaharian ka ng Diyos, walang sumpa. O lahat yun ay pagpapala. Kaya hindi lang tayo dinala sa kanyang kaharian, ang kaharian mismo ang nanahan sa atin. Galatians chapter 2 verse 20, Christ lives in me. Sabihin nyo ngayon, Christ lives in me. And who is Christ? He is the King of all kings. Ang sarap ng mga kapatid. The King of all kings lives in you. Hallelujah. So when the King enters that person, yung person na yun, nagiging royalty. Dati basura ka, pero nanahan sa iyong kaharian, royalty. Nanahan sa iyo ang royalty. Dati ordinary ka, pero nung pinanahanan ka ng kaharian Diyos, ikaw ay naging royalty. Ano ba ibig sabihin ng royalty? Ikaw ay royal macaroni, royal spaghetti, royal blood ka, kapatid, royal place ka, royal palace ka. Kapag kami squatter area dyan, napili ng hari, titihan ko itong squatter area ito, anong gagawin doon? Lilinisin yun, magtatayo ng kaharian. Anong tawag ngayon doon? Royal palace. Amen, mga kapatid. Ganun tayo. Tinirhan tayo ng Hindi ka na ordinary, kapatid. Ikaw ay isang royalty. Sabi ng Revelation chapter 1,
5 to 6, sabi dito, He made us what? He made us kings and priests. Kaya nga ikaw ay royal priesthood, a holy nation. Royal ka, kapatid. Royal macaroni. Royalty ka, mga kapatid. Ang sabihin ng royal, kapatid, nandun ka sa ka-level mo yung mga naghahari. You are reigning. So if you have the king, you have the kingdom, mga kapatid, ano ang point 3 natin? Point 3, the king's dominion through us. Ang bilis ko ngayon, 5 points lang yan eh. The king's dominion through us. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung pagkahari ng Diyos, hindi mo makikita niya sa daan kung wala ka. Kailangan ka. Kasi yung pagkahari ng Diyos, sa'yo muna. Kasi ikaw magdadala ka ng kaharian ng Diyos kung saan man lugar ikaw gusto mo dalhin ng Panginoon. Kung saan mo gusto magpadala. Gusto mo dalhin ng kaharian ng Diyos sa barko, doon ang kaharian ng Diyos, pwede mo ngayong magkaroon ng dominion, ang paghahari ng Diyos doon sa lugar na yon. At yung mga tao makarin ng mabuting balita upang sila din pagharian ng Diyos. Pagbalik nila sa kanilang mga bahay-bahay, dadalhin sa kanilang mga pamilya, maghahari din ng Diyos sa kanila. Buong pamilya nila, pinaghaharian ng Diyos. Yun ang mangyayari next year, di ba, Pastor? Tayo mismo, we are the carrier of God's kingdom. Amen, mga kapatid. At tayo ay masasanay sa mga mensahe darating next year. Paano tayo magagamit, paano tayo mamomotivate, at paano natin makikita, Lord, gamitin mo nga kami upang yung kaharian, hindi lang sa amin. Gusto din namin itong mga taong to na deprive, itong mga taong to na slave, itong mga taong to na hirap, itong mga taong na to na sinisipa-sipa, sinisiklot-siklot ni Satanas, sila'y pagharian mo din. Upang sila, Lord God, ay makaranas din ng iyong paghahari. Ano ga pagkasa naghahari ang Diyos sa'yo? Meron ka ng bagong principle, meron ka ng bagong ruler, meron ka ng bagong rule, may bago kang power, may bago kang dominion, may bagong policy sa'yo, mga kapatid. Hindi na yung policy ng mundo mag-apply sa'yo, may bagong policy sa'yo, mga kapatid. Kaya nga yung hari natin, hindi na siya dumating tapos umalis ulit. Alam mo si Jesus, hindi lang pinanganak at umalis ulit. May ginawa siya eh. He finished his work. He accomplished his work. He finished it. Anong ginawa niya? He rescued his people, tayo, from slavery, from captivity of sin. Kanina ba tayo slave dati? Sa kasalanan. And because we are slave to sin, we are also a slave to death, mga kapatid. We are slave of Satan, mga kapatid. Anong ginawa niya? He died on the cross for us. Mga kapatid, maganda na ba yung He died on the cross for us? Yes! Hindi lamang He died on the cross, He rose from the dead. Kasi pag naririnig natin yon, He died on the cross for us. Namatay siya sa krus para sa atin. Pero mas matindi, kapatid, ito hindi lang yun. Ang katotohanan talaga, He died on the cross as. A-S. Namatay siya sa krus bilang tayo. Kung siya ay namatay sa krus bilang tayo, ano ka ngayon? Namatay ka na din sa krus. Alam niyo ba, kapatid, ang ibig sabihin ng namatay ka sa krus? Yung lahat na naghahari sa'yo, bago ka tumanggap kay Jesus, yung mga sumpa, yung lahat ng bumibihag sa'yo, yung lahat ng mga commitment mo, na hindi dapat na commitment, yung pagsumpa mo kay Satanas, yung pakikisa mo kay Satanas, yung parusa ng kasalanan, yung lahat ng yun, mga kapatid, yun yung ikaw dati na nagkakasala, pero namatay na pala. Kasi si Jesus ay namatay bilang ikaw. Hindi lang para sa iyo, kundi ikaw mismo ang namatay. Amen. At nung nawala na yun, so wala na. Nung nabuhay si Jesus, ano nangyari sa iyo? Ipinanganak kang muli bago. Bagong nilalang. Palakpakan natin ang Panginoon. Bago ka, mga kapatid. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. And behold, ano nakasulat doon? All things have become new. Lahat ng bagay ay bago, mga kapatid. Anong ibig sabihin nun? Lahat ng bagay ay bago. Lahat ng bagay na dati, halimbawa, ano yung dating nagpapahirap sa'yo? Ano yung problema mo? Sabi nga, ay, ang aming lahi, lahat ay diabetic. Ako'y mamamatay din diabetic. Ang aking amay naputulan ng paa sa edad 60. Siguro ganun na din ako. Hindi, kapatid. Yun ay old. Ikaw, bago mo nakilala si Jesus. Pero ikaw ay bago. Hindi na yun ang pangako sa iyo na Diyos. Hindi na yun ang nakatakda sa buhay mo.
Ang mga kapatid ko'y lahat ay mahirap. Kami lahat ay mahirap. So mamamatay na rin kami mahirap. Kapatid, bago ka nila lang. Yun ay luma. Ikaw ay bago. Nilikha ka ng Diyos na kumpleto, perpekto at mayaman. Amen, mga kapatid. Yung mga desire mo, nag-iiba din, mga kapatid. Yung mga gusto mo, iba na din, mga kapatid. Yung dating gusto mong kung saan-saan ka pupunta, yung mga pag-uugali mo, kapatid, yan ay bahagi ng luma mong pagkatao na ano, patay na. Patay na. Wala na, nakabaon na, namamaho na yan. Kaya wag mo nang hukayin yun. Kaya nga pinatay na yun ni Lord eh. Sabi ni Lord eh, sabihin mo, Lord, natatandaan mo ba? Nung ako'y makasalanan pa, lagi ako nando sa taberna. Sabi ni Lord, hindi ko natatandaan yun. Yung lumang tao, pinatay na, nalibing. Pero hindi ko natatandaan, kasi ikaw bago. Bago ka. Amen, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, anong ibig sabihin ng all creation? He made us a new creation. Ayun mga kapatid, pagka ikaw ay kumain sa restaurant, at hinayinan ka ng steak, tapos pagbukas mo dun sa steak, nakita may pumapaltok na magot na uot. May pumapaltok! Steak mo, kuya! Pero may pumapaltok na uod! Kakainin mo? Ay, hindi! Ano sasabihin mo? Ayaw yan, paltan yan! Ano na lang, beef broccoli na lang. Beef broccoli. Pero yung palang kusinero, pinasok, hiniwa yung karne. Nilagyan ng broccoli, niluto ulit. Tapos hinayin sa'yo. Bago ba yun? Hindi! Kahit pa anong gawin, nung kusinero, lagyan man niya ng magic sarap, o ano man pampasarap, Ajinomoto, pare-pares lang yun, Nor chicken cubes, pare-pares lang yung magic sarap, Ajinomoto, Nor. Hindi pa rin magbabago yun. Magbabago ang lasa, pero yun pa din yun. Kasi, hindi siya pinata kahit pa maging beef broccoli. Ay, yung iba, nagtitinda, sa tanghali, tinola. Pagdating ng hapon, anong luto nyo? Apritadang manok. Aba, yung tinola, hindi nakain. Inapritada sa hapon. Oh, yun pa rin yun. Ang iba talaga, ganito. Yung, totoo yun, mga kapatid, pagpag ang tawag doon. Yung mga ating mga estudyante dito, sa Maynila nag-aaral, ingat kayo, baka makakain kayo ng pagpag, ha? Sabi nyo lang sa amin kung anong lasa. Pero mga kapatid, kung ang bago talaga, ang iyong tinola ay magnolia. Pero ngayon, iba talaga yung tinola mo, ito ay native chicken ni Pastora Jean. Yun. Mas makunat. Pero mas malasa. Mas malasa. Siksik sa lasa, kaya yun ang gustong-gusto natin itinola. Kasi yun, siksik sa lasa. Mas matinik ang buto. Pero siksik pa rin sa sustansya at lasa yun. Kaya yun talaga iba. Iba talaga. Kaya nung tayo mga kapatid, ay tinanggap natin si Jesus, iba talaga tayo, nabago talaga tayo. Kaya nga, ipinanganak ka, yung dati mo ay bondage of curses. When Christ was risen, you are born into a life of, hindi ka na ngayon, dati slave yun, hindi ka na ngayon slave, ikaw ay free na. Hindi ka na slave sa sin. Sin has no more power on you, no have dominion over the new creation. At ang new creation ito ay under the new kingdom of God. And all of the new power, the new ruler, the new policies, etc., etc., etc. Hanggang kailan? Forever. Forever yung mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, tandaan nyo ito. Pakinig kayo mga kapatid. The new creation did not make your old self holy. Hindi niya pinabanal yung lumang ikaw. Hindi pinabanal na new creation yung lumang ikaw. You were born holy. Amen? Because of the new, palakpakan natin ang Panginoon. You do not strive to be holy. You were born holy. Kapatid, ikaw ay santo. Pinanganak kang santo. Pinanganak ka, bakit ka pinanganak na santo? Pinanganak ka sa Espiritu. Saan ba galing yung Espiritu na yun? Sa Diyos. Ano yung Espiritu na yun? Perfect, complete, faultless. So it is holy. Pinanganak kang holy, kapatid. Hindi ka ginawang holy. At hindi ka rin old enemy na ginawang kaibigan ng Diyos. Hindi. Yung old na kaaway ng Diyos, hindi ka old enemy na ginawang kaibigan. No, mga kapatid. You were born sons and daughter of God. Amen. Pinanganak ka talagang anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya hindi na tayo lagi nagre-recite ng ating mga kasalanan in the past. Kinalimutan na ng Panginoon yun. Bakit? Kasi ang pinanganak bago.
Hindi ikaw na dating nagkakasala na nagiging banal, nagiging mabait, tapos papaalala mo laging kasalanan mo. Hindi. Ikaw ay pinanganak sa bagong pagkatao, the new creation. As if you have never sinned. Just if you have not sinned. Justified. Ang tawag doon, you are justified. You are born holy, mga kapatid. So, ano ba kasi ang result, anong pinagmulan kasi ng mga problema natin? Yung old creation eh. Kaya naman tayo nasumpa dahil old creation. Ay, yung old creation, yun yung anak ni Adan eh. Yun yung galing kay Adan. Kaya lahat ng problema, yung sumpa ng kasalanan, dala-dala din natin. Kaya lahat ng, sinabi ng mundo, makakarma ka, etc., etc. Ang mundo hindi fair. Ngayon, masaya ka bukas. Ay kayo, luluha. Parang ano lang yan, gulong ng palad. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Ay, yung mga napaparod natin doon, mga telenovela, pagkakalungkot. Hindi ko ba alam kung bakit ganun ang mga telenovela. Ang wala nang alam kundi paiyakin tayo mga manunood. Hindi naabot ng mga kabataan yun eh. Puro Korean na yung inyong pinapanood eh. Pero nung kami nung araw, mga Flor de Luna, Annalisa, gulong ng palad, talaga namang, pagkatapos namin manood, ang mga matay, paga, ang mga tiyan, lobo. Bakit ka lobo pati tiyan? Layo. Talaga, kasi ang expectation mo sa buhay, ganun ka kalungkot. Ang expectation mo sa buhay, talagang may problema kang dadaan ng taas-baba. May problema ka talagang pagdadaanan. Kasi yan ay yan ay daladala kasi ng old creation, mga kapatid. Daladala yan ng sumpa doon sa old creation. Pero ngayon new creation ka, ano lamang ang tatanggapin mo sa mabuting Diyos? Mabuti! Because we have a good God. Sabi nga na iba, God is good. Ano sagot ng mga tao? All the time. Pero ang sabi na, pero bukas baka ang Diyos may parusa sa akin ng Diyos. May binigay sa akin, galing sa Diyos yun. Nagkasakit kami, siguro galing sa Diyos. Anong nangyari? Nangyari sa buhay? Kaloob ng Diyos. Akala ko ba, God is good all the time. Pag God is good all the time, God is good all the time. Lahat lang na mabubuti, magbubuhat sa Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Palakpakan nga natin ang Panginoon kasi mabuti ang Diyos natin. Hindi ko sinabing good things happen all the time. Hindi yon. Iba yon. Good things happen all the time. No. God only gives us good things. Ibig sabihin, kung may bad things na nangyari sa iyo, matuto kang hindi ituro sa Diyos. Ituro mo kung saan talaga nanggaling ang masamang bagay na ito. Minsan sa iyo, minsan sa kasalanan mo, at kadalasan sa kaaway kay Satanas. Huwag mong ibigay sa Diyos yung hindi naman galing sa Kanya. Huwag mo i-credit sa Kanya yung hindi naman siya may gawa. I-credit mo sa Diyos yung gawa lang niya. At ang gawa ng Diyos ay lahat ay mabuti because we have a good God. And God is good all the time. Amen. Hallelujah. God is good all the time. Alam nyo, kaya po yung new creation is good. Hindi na kasi magiging old creation yun eh. Hindi na magiging old creation yung new creation. Alam nyo ba, meron tayong lumang palengke at may bagong palengke. At yung bagong palengke, kahit kailanman, hindi yung tatawaging lumang palengke. Naniniwala kayo? Kaya nga ginawa yung bagong palengke, kulang at insufficient yung lumang palengke, kaya nagawa ng bagong palengke. Sabi niyo naman, kung magawa uli ng bagong palengke. Kung magawa uli ng bagong palengke, hindi magiging lumang palengke yon. Ang tawag doon sa bagong palengke, mas bagong palengke. Tama? Pero hindi niya gagawing lumang palengke? Hindi. Bagong palengke pa rin yun. Yun na yung pangalan niya, bagong palengke. At yung lumang palengke na yun. Pag nagawa ng bagong palengke, bakit magagawa ng bagong palengke? Kasi ibig ba sabihin, kulang uli yung bagong palengke? Ibig ba sabihin, insufficient yung bagong palengke? Gagawa lang ng mas bagong palengke kung kulang yung bagong palengke. Pero tayo, bagong nilikha, hindi nakikreate si Lord ng mas bagong nilikha sapagkat tayo nilikha, perfecto, kompleto, abundant. Ayos na. Kaya nga gumawa ng bago kasi sira yung luma, kasi yung luma galing sa alabok, galing kay Adan. Pero itong bago nilikhang ito, ikaw kapatid, bago nilikha, galing ka sa Espiritu ng Diyos. Perfect yan. Amen mga kapatid.
Hindi ka na hindi ka magiging lumang palengke. Hindi ka magiging lumang creation, ikaw yung mananatiling new creation. At hindi na uli ililikha si Lord ng new creation. Bakit? Hindi na kailangan eh. Perfecto na. Pangalawa, hindi pwede na uling mag-sacrifice si Jesus. Christ will not die again. That's the only way to create another is for Christ to sacrifice again. At sabi ni Jesus, hindi na uli ako magsasacrifice because one is enough, one is complete, one is enough forever and ever. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Therefore, if you are a new creation forever, you are acceptable to God forever. Amen. Di ba, Pastora? Acceptable tayo sa Diyos forever. Tayo acceptable sa heaven forever. Tayo forever nasa kanyang kaharian. Anong ibig sabihin nun? Dahil in new creation tayo, bago ang hari natin. Dati hari natin si Satanas. Ngayon, bago na ang hari natin, ano ang kaloob ng bagong hari? Bagong kaharian. Ano ang kasama sa bagong kaharian? Bagong kautusan. Ano pa? Bagong patakaran. At ang patakaran na ito'y fair, just, good. Hindi tulad ng mga patakaran sa mundo. May mga kinikilala, may mga kinikilingan. Magpapaturukan na nga lang ng anti-COVID vaccine. Mayroon pang palakasan. Papaturok na lang. Papaturok ka na lang ng bakuna, may palakasan pa. Because that is the world. But now you are no longer in the world. You are in the new kingdom. At dito, hindi palakasan. Malakas ka na talaga. Bakit? Ang hari, ama mo eh. Ang pabor nasa sayo na eh. Amen, mga kapatid. Sako nakita yung mga verses na yun, no? Romans 6:6, Galatians 3:13, Romans 6:4, Galatians 6:14, Colossians 1:13, Ephesians 1:19-20, Hebrews 10:14. Paki-recite nga. Ayun na lang tumingin. Ano ang resulta nito, mga kapatid? Ang resulta nito, ito, dahil pinaghaharian ka ng tunay na hari, ano ang resulta nito? Ikaw din ay maghahari. Romans 5:17, those who receive abundance of grace, ano sabi doon? Will reign in life. Ano yung sabihin ng reigning? Naghahari ka sa buhay. Maghahari ka kapag nasa loob mo ang hari. Hindi pwede gawin talunan, ikaw ay maghahari. When the king takes his throne, the believer's heart, hindi lang ito symbolical, may supernatural na mangyayari sa iyong buhay. May transformational na nangyayari sa iyong buhay. Ano yung mga areas kasi kung saan tayo talunan lagi? Ano yung mga areas ngayon kung saan tayo maghahari? Areas of fear, sin, spiritual warfare, identity, and purpose. Isa-isahin natin ito, mga kapatid. Dito tayo aabutin ng bagong taon. Number 1, dominion over fear. Maghahari ka laban sa takot. Ano ba naman, Pastor James, na tinuturo mo na yan? Ang fear is natural. Sabi na iba, fear is natural. Fear is good. Sabi ng mundo. Pero the Bible says, thou shall not fear. Alam mo, mga kapatid, mahalaga kasi na maintindihan natin na dapat tayo naghahari laban sa takot. Kasi ang takot yan ang pumapatay sa tao. Yan ang nagpapabind sa tao. Yan ang kaya hindi ka makakilos, nagpaparalyze sa tao. Alam niyo ba, mga kapatid, fear has the same effect on the unbeliever as faith is to believer. Ano ba ang faith? Faith, sabi ng Panginoon, it shall be done to you according to your faith. Gagawin ko ito. Mangyayari sa iyo ayon sa iyong pananampalataya. Mangyayari ayon sa iyong pananampalataya. Gagawin ko ayon sa iyong pananampalataya. Anong sabi ng fear? Sabi ng fear sa Proverbs chapter 10 verse 24. What the wicked fears will come upon him. Mga kapatid, kung ikaw ay wicked, buti na lang hindi na, sapagkat ikaw ay righteous na by believing in Christ. Ang nakasulad dyan, kung ano kinatatakutan ng mga wicked, walang Kristo, mangyayari sa kanila. Natatakot sila. Ano mga natatakutan nila? Tatakot ako, mawawalan ako ng kayamanan. So ano ginagawa nila? Nagnanakaw sila. Nagko-contractor sila sa DPWH. Nagiging senador sila. Nagiging congressman sila. Nagiging mayor sila. Para hindi sila kasi tatakot sila maghirap eh. Kaya nagiging congressman sila. Nagiging mayor, senador sila. Takot sila maghirap. Pero ano sabi? Your fear. Kung hindi ito kikilala itong mga tao kay Kristo, their fear will come to them. Mangyayari sa kanila natatakutan nila. Ano ba nangyari? Di kayo ba pinaguhuli? Yung mga ibang mga nahinuli? Di kayo pulubi ka doon sa loob ng kulungan. Milyon-milyon ang pera mo sa bako. Aanhin mo, nandun ka sa kulungan. Meron nga isa, nagtanong na ata sa bangin. Hindi ko alam kung tinulak sa bangin o tumalon sa bangin. Dahil sa fear. Bakit? Fear yun. Takot yun. Takot ako. Baka ako'y dakpin na din. Ikulong ako. Takot sila.
Because that is wicked. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, huwag natin hayaan na tayo yung magamba, na tayo matakot. Sabi dito sa Bible, tanyo, mga kapatid, gaano kadaming ito. Yan mga kapatid. Fear not. Ano pa? Be not afraid. Be not fearful. Let not your heart be troubled. Ano yung ibig sabihin, let not your heart be troubled? Yun yung fear expressed indirectly nga lang. Why are ye fearful? Nire-rebuke ng fear. Be of good cheer. Command yun na counter sa fear. Mga kapatid, ang Panginoon is very critical about fear. Huwag kayong matatakot. Dapat wala kang takot. Bakit ka mawawala ng takot? Kasi kasama mo nga ang hari. Nasa iyo nga ang hari. Pinag-aarihan ka ng hari. Ba't ka matatakot? Matakot ka kung wala kang hari. Matakot ka kung hindi ka pinag-aarihan ng hari. Di ba mga kapatid? Kaya sabi ni Lord, be not fearful. Alam nyo, ilang beses sinabi yun para magkaroon lang tayo ng significant o impact? 90 to 100 times. Bakit may range pa naman? Hindi pa eksakto. Kasi iba ginamit sa question, iba ginamit sa review. Kaya 90 to 100. Ang point ko doon mga kapatid, our King conquered fear for us. Ang question ko sa inyo, ano kinatatakutan ko sa inyo na hindi kasama doon sa sinakop at kaya sa kupin ng ating hari? Ano kinatatakutan mga kapatid? Tatakot ka na sa death, kamatayan, mga kapatid. Anong sabi ng Panginoon? Mga kasama niya sa kalangitan, death has no more power over you. You have no eternal life. Paano ka matatakot sa death, mga kapatid? Physical body lang may iiwan mo, but you have life. Ano pa kinatatakutan natin? Dati, nung hindi pa tayo mananampalataya, judgment, paghukom. Kahit nung hindi ako makatulog, pagka ako iniisip ko na ako'y baka mamatay at pupunta sa impyerno, at tatakot din naman ako. Pero anong ginagawa ko, wala lang, binabaliwala ko. Pero deep inside your heart, takot ka. Kaya ka nga takot mamatay dahil takot ka mapunta sa impyerno eh. At sa harap ng Diyos, hindi ka siguradong ikaw ay ligtas. Sa harap ng Diyos, sasabihin mo, ako po yung makasalanan. Aba, hindi, ang makasalanan sa impyerno pupunta. Di ba? Kaya ka may takot. Ano pa? Takot ka na wala kang pera. Bakit takot kang walang pera? Ay kasi takot ka maghirap. Hindi mo mabibili yung gusto mo. Tapos ano ka ba makatakot mo? Takot ka na ikaw ay mawala ang kalusugan mo. Kung mo nang sakit, wala ka ng pera, may sakit ka pa. Takot ka na walang mag-aalaga sa'yo. Wala kang pera, may sakit ka, wala pa nag-aalaga. Kawawa ka. So, tunay na kaawa-awa. Kaya nga, takot ka na mawala yung enjoyment mo, yung kaisa-isa mong kinakalibangan, na wala pa, PlayStation, 70 years old ka na, PlayStation ka pa, nasira. Takot ka. Ano pang takot mo? Takot ka na wala kang makasama. Pagtanda mo, wala kang makakasama. Kaya mga anak, kasabihin ko sa inyo. Kahit gaano, ano nga sasabihin ko? Wala sa isip ko. Yung mga anak, huwag nyo yung aanuhin ng magulang nyo. Huwag nyo sisigawan. Huwag nyo lalapastanganin. Huwag kayo para magiging mas marunong. Kasi iiwanan kayo ng kaibigan nyo, pero yung magulang nyo, pwede nyo laging takbuhan. Amen? Kaya mga anak, pwede nyo akong takbuhan. Palayo. Takbong palayo. Yun na, bakit ka pasok? Hindi, pinaalala lang ni Lord. Ano pa? Anong kinatatakutan mo, pastora? Tatakot ka mawala ang iyong kagandahan. Nung ikaw hindi pa mananampalataya, tatakot tayo mawala ang kagandahan natin. Ate Josie, tatakot tayo mawala ang kagandahan natin. Kukulubot, magkakaroon ng mga peleges. Ano pa? Madami tayong kinatatakutan. Ang kinatatakutan natin ito, uncertainty. Hindi tayo sigurado sa future. Kaya ka takot, hindi ka sigurado ano mangyayari bukas. May negosyo ka na pero hindi ka pa rin sigurado kung ito pa mag-i-exist. May trabaho ka, hindi ko sigurado kung kikita pa din o ano man. Hindi ka sigurado. Pero ano ang ngayon ang kaya mawawalan ka ng takot? Kasi meron kang sigurado. Ang sigurado ay nasa kaharian ka ng Diyos at sa kaharian ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Kasama ka niya, inaalagaan ka niya, hindi ka tatanda, mananatili kang maganda. Amen mga kapatid. Kaya mawawala kang takot. Kaya yung dominion of fear. So do not be afraid. Again, ang iba natatakot, yun nga, yung dahil may masama mangyayari sa kanila mga kapatid. Reject now, from now on. Na pag may nangyari sa inyo hindi maganda, huwag nyo sabihin, ito ay galing sa Diyos. Reject it. If it's bad, it's from Satan. If it's good, it's from good God. Amen mga kapatid. Kaya nga, when Christ the King lives in you, fear loses its ground. Hindi pwede nakaupo yung takot doon sa trono ng Diyos. Hindi ka na ngayon biktima ng mundo. Royalty ka na, walking in divine courage, reigning in life. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of
sound mind. First, pag may fear, hindi kay Lord yan. 1 John chapter 4, verse 4, greater is He who is in you than he who is in the world. Ano ba takot mo mga kapatid? He is in you, greater than anything else the world can scare you. Ano ang kayang takutin sa iyo ng Diyos? Who is in you that is greater? Doon man kahit anong tapanakot ng mundo. Mas malaki, yun nasa sa iyo. Mas greater, yun nasa sa iyo. Amen mga kapatid. Kaya nga ang new creation is nothing to fear mga kapatid. Nothing to fear. Kailangan lang ma-meditate mo yung katotohanan, you are now a new creation. At bakit hindi mo kapatid naintindihan na ikaw ay new creation? Sapagkat hindi ka nagnanamnam ng katotohanan ito. Mga kapatid, close your door. Go to the secluded place. Lock your closet. Spend time with your King. Spend time with God. Huwag kayong aasa lang sa prayer ni na pastor dito every Friday. Every second Friday. Huwag kayong aasa sa prayer ng asawa nyo. Huwag kayong aasa sa prayer ng pastor. Mag-pray kayo. Celebrate your relationship with your King. Close your closet. Kaya si Jesus, sabi niya dun kay Lazaro, Lazaro, come out with authority. Pinakinggan yung patay na buhay. Kasi si Kristo may authority. But before that, ano sabi ni Jesus? Thank you, Father. Bakit sinabi niya yon? Because 3 o'clock in the morning, nakikipag-usap na siya sa kanyang ama. 3 o'clock in the morning, naandun siya sa closet. Naandun na siya, nakikipag-intimate relationship na siya sa ama. Alam na niya kung anong will. Doon pa lamang, alam na niya kung anong ihilingin niya. Doon pa lamang sinagot na siya ng ama. Kaya noong sinabi niya, Lazarus, come out! Bumangon si Lazarus, yung patay na buhay. Pinarinig niya lang sa mga tao, Father, thank you that you heard my prayer. Pinarinig niya lang para marinig ng mga tao na doon pa lamang 3 o'clock lang nag-pray na siya. Kaya tayo mga kapatid, tayo speak ng speak. Yes, speak. But before you speak to the world, before you speak to the dead, before you speak to the circumstances, before you speak to the sick, before you speak, ano gagawin mo? Close the closet. Spend time with your King. May relationship siya, may identity siya, kaya siya may authority. Amen mga kapatid. Dominion over sin. Second thing na dapat ay makangkar natin. Ay, hindi lamang tayo kasi ang akala nila pinatawad lang tayo ng Diyos. Hindi lang tayo pinatawad ng Panginoon. Tayo tinransform niya. Binago niya tayo. We have been transformed, not only forgiven. Romans 6 verse 14. Sin shall not have dominion over you, for your under grace. O wala na itong dominion sa atin ng kasalanan. The kingdom of God has dominion over us. Siya ang nananahan sa atin. Ano ibig sabihin ng nananahan siya sa atin? Mga kapatid, wala ka na sa kasalanan. Wala ka ng kasalanan. Pangalawa, Titus chapter 2 verse 11 to 12, the grace of God teaches us to say no to ungodliness. Wala ka ng bondage. Hindi ka na alipin ng kasalanan, pero pwede kang mag-say no to sin because who now have dominion over you, your true King. Sin has no more power, no more dominion over you. No, you are no longer a slave to sin. Patatlo, Romans 8 verse 2, the law of the Spirit of life has set you free from the law of sin and death. No more power of sin. No more power of sin. Wala nang kapangyarihan ng sin. Ibig sabihin, no more condemnation. Wala na sa'yo yung hindi ka na malilid. Tandaan niyo kapatid, hindi ko sinasabi upang kayo magkasala. Hindi ka na madadala ng kasalanan sa impyerno. Sabi ng iba, ay hindi, pag nag-suicide ka, sa impyerno ka pupunta. Mga kapatid, hindi po mga kapatid. Walang kasalanang hindi napatawad ng dugo ni Jesus. Pero, ikaw ba'y magsusuicide? Hindi, because you have been transformed. Tandaan niyo mga kapatid yun. New creation ka na. New rule, new regulation, new desire, new ethics, new morals, new lahat. Kaya nga, hindi mo na naisin na ikaw ay kumitil ng buhay ng may buhay. At kaninong buhay yun? Sa sarili mong buhay. But sin has no power over you. Hindi kanya kayang dulutan ng condemnation, hindi kanya kayang dalhin sa impyerno. Pero magkakasala ba tayo mga kapatid? Hindi, because you are a new creation. Ruled by a new dominion. Ruled by the new King. Amen mga kapatid. Number 3, dominion over enemy. Ayan, may kapangyarihan ka sa kaaway, kay Satanas, sa mga demonyo, sa mga masamang espiritu. Oh, sabihin nyo nga sa katabi nyo, hindi masamang espiritu yan. Magagandang espiritu yan. Matthew chapter 12, verse 28, but if I, the Spirit of God, cast out evil, sabi ni Jesus, kung ako'y nagpalayas ng demonyo, sabi niya, then truly, the kingdom of God is come.
truly the kingdom of God is come unto you. Tama ba yung grammar rin? Yan ang nakasulat eh. But if I, the Spirit of God, cast out the devils, then truly the kingdom of God is come unto you. Talagang tunay ika na nasa iyo ng kaharian ng Diyos. Kung ako ikay nakapagpapalayas, sabi ni Kristo, ng mga demonyo, then ito'y patunay na ang kaharian ng Diyos ay nasa sa iyo. Mga kapatid, ibig sabihin, kung ang kaharian ng Diyos nasa sa iyo, katunayan din na kaya mo magpalayas ng mga demonyo. Kaya mo mag-cast out ng mga demon. Sabi ng Lucas chapter 10 verse 17, and the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. So nasa kanila ang kaharian ng Diyos. Tayo din mga kapatid. Ako ay may pinapuputol na puno doon sa aking lupa dyan sa Calero. Baka nadadaanan yun bago kayo lumiko ng bagong palengke. May malaking puno, meron doon isang lupa na may bakod na yero na kulay green. Tapos doon sa loob, meron lumang bahay. Haunted house. Tapos may punong malaki. Laki ng akasya, laki. Sabi ko, puputol ko yan. Nakahanap ako na magpuputol. Sabi na magpuputol, bossing, kami po ay hahanap muna na magdadasal. O bakit? Ay, may nakatira po sa punong yan. Oh. Ay, sige kayo, bahala. Sabi ko, sa akin naman walang problema yan. Nasa isip-isip ko, bago sila magsimula, ako muna pupunta doon at sasabihin ko doon sa nakatira, Layas, ikaw, pag-aari ko ito. Anak ako ng Diyos, Layas. Yun ang plano ko. Oo, kasi trespassing ka na. Nabili ko na itong lupang to, lumayas ka na. Ay, hindi ko nagawa kasi maulan muulan. Ay, yabang, walang magawa ang demonyo, pero pagdating ng ulan, maraming Kristiyanong ganon. Ang yabang-yabang, talagang di-deliver us, pero pag umulan, hindi na nag-church. Takot sa ulan. Di, balik tayo sa kwento. Ay di, sabi, ano ka lang masisimulan? Next week na, bossing, hanap pa ako ng magdadasal. O, ikaw ang bahala, hindi naman ako nagmamadali. Tapos tumawag sa akin ng isang araw, hindi ko matanda ako nung araw. O, bossing, nakakita na po ako. Gabi pa. Pupunta na po kami doon. Huwag kayong pumunta ng gabi. Hindi po, sa gabi daw po magdadasal. Huwag na, at baka kayo ay mapagkamalang pang ng barangay ko anong ginagawa nyo diyan. At baka kayo matuklaw pa ng ahas. Hindi kinabukasan nagpunta. O di dumating nga, kinabukasan, kanilang inusukan. Sabi ko, huwag kayo magpapauso, uhuli kayo ng enro. Mahuli kayo ng enro diyan, tapos kalsada pa man kayo. Hindi po, amin lang susuubin. Susuubin daw. O di, sige, meron sila magdadasal doon, mag-uurasyon sila, at toring-garing, panlangin mo siya, saging na hinog, panlangin mo siya, asong patay, panlangin mo siya. Di nagdadasal sila doon. Di sinuop nila, katapos di okay na, magsisimula na po kami sa Lunes. Tapos nung nasa bahay kami, nagkakakwentuhan, buti po dumating yung aking magdadasal. Kung hindi po dumating hindi ko na po kukunin na magpuputol. Hindi ko na po tatanggapin. Sipin nyo, dahil sa takot, dahil walang kapangyarihan dun, mawawalan sila ng hanap buhay. Laki-laki ng kontrata nila sa akin, 1 milyon yun. Plug, ghost project yun Kasi multo nga nakatira dun, kaya ghost project. Sipin mo dahil sa takot, kasi wala silang kapangyarihan. Pero hindi tayo natatakot. Bakit? We have power over them. We have dominion. Hindi tayo matatakot kahit pa sa gabi may magpakita sa'yo. Kagabi lang natakot ako. Nung isang gabi. Nagulat lang, hindi natakot. Nagbubukas kami, punta kami dito sa church, magpa-practice kami alas 7 ng gabi. Di binubuksan namin yung gate, patay ang ilaw. Pagbukas ko ng gate, may mukhang nakasuong doon. May mukhang nakaganong. Takot ako. Mukha ni Carlito, nasa loob pala. Sabi ni Carlito, sino kaya yung nagbubukas? Mumutatadas, nagtagong ganyan. Kaya pagbukas namin ng pinto, bukad ang mukha ni Carlito Muntik ko nang na-cast out. Muntik ko nang na-deliver. Back to the point, mga kapatid. Sabi kasi ng Lucas chapter 10, verse 19, I give you authority. Ano daw binigay sa atin, mga kapatid? Authority over all the power of the enemy. May autoridad tayo Ano pa? Colossians chapter 2 verse 15, He disarmed. Wala nang kapangyarihan itong mga to. He disarmed it. Nasaan ang kapangyarihan? Nasa atin. Bakit? Because the King reign in us. Kita kasi ng enemy na the kingdom is in us. Kita nila yun. Ang hari nasa sa atin. Kaya bago ka pala magsalita, ano kayo sasabihin nito? Ano kayo sasabihin nito? Huwag sana akong palayasin. Sana doon na lang ako papuntahin sa baboy. Huwag kayo kakain ng baboy niyo yun. Dahil yung demonyo. So, ganun mga kapatid. Kita tayo because the King reigns in us. Number 4, dominion over your life. Ito pinakamaganda. Paghahari sa iyong buhay. Hindi ka na lang passive passenger ng buhay. Hindi ka na lang pasahero ng tadhana. Hindi ka na lang pasahero ng mga pangyayari sa buhay ng mundo.
Sa awa mo sa mga bad rapport, sa mga generational pattern, spiritual attack, mga kapatid, ikaw ngayon ay nasa ibang lahi na. Because God gave you the authority to bind, to loose, to command, to declare, to choose, refuse, and receive. Mga kapatid, naghahari ka. Anong kulang sa'yo? Bakit hindi mo ma-experience ang paghahari sa buhay mo? Bakit? Because you do not lose, you do not bind, you do not command, you do not declare, you do not choose, you do not refuse, you do not receive. Ano ka lang? Passive. May authority ka pero hindi mo ginagamit. You refuse to exercise your authority. Matthew chapter 18 verse 18, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Ay sinabi na nga whatever. Hindi whatever, kahit ano mga kapatid. Mark 11:23, whoever, o sinabi na nga whoever. Hindi kasama doon, whoever says to this mountain will have whatever he says. May authority na, may pangako na, anong gagawin mo? Salita na lang. Noong isang araw, 2 weeks ago, tuwan-tuwa. Meron kasi akong paradahan sa labas ng sasakyan, sa labas ng bahay. Puno na kasi yung paradahan ko. Hindi kasi daming damit na nakasampay. Hindi, pang-isahan lang kasi yung sasakyan, yung paradahan namin. Eh di, meron akong ginawa, meron akong kapitbahay na bakanting lote. Nagtayo ko ng tent lang naman, tent lang. Para pagka dumating yung may-ari, edi ako ikakast out. Madali akong maka-pull out. Di tent lang. Edi doon ko pinaparada Starex. Sabi ko, kadilim naman, baka paggabi ako uuwi, makatapak ng ahas. So, maahas kasi sa amin doon eh. Madaming ahas doon. Ang iba doon, 4 ang paa, 2 paa. Iba, walang paa, yung gumaganyan-ganyan. Daming ahas, may cobra pa nga doon. Sa totoo lang, ito, no kidding, may cobra. Sa umaga, dadaan na yung cobra. Lalabas na yung tataya. Hindi, may cobra talaga doon. Kalaban na yung pusa. May pusa talaga. Eh di, nasaan na ako? Yan. Yung kasi. Ayaw nyo, sa tent. Eh di, nilagyan ko na solar lights. Tuntua ako. Maghapon ko kinabot yung solar light ko. Yan, ganyan kaliwanag. Ganda, liwanag, solar light. Eh di sa gabi, chineche ko tuwing gabi. Alabas muna ako mga 11 ng gabi. Titignan ko, kitang-kita ngayon. Mga cobra dito. Ayos. Sa umaga, gumising ako. Madaling araw, mga alas 5 pa lang. Kakape ako paglabas ko. Tinignan ko yung... Nakoy, wala yung aking solar light. Tinignan ko, ano kang galing ng pagkakakuha? Talagang in-unscrew. Talagang hindi hinatak. Talagang pati yung kable na nakatay. Talagang inalis isa-isa, talagang pinaghandaan. Pinaghandaan, talaga. Ay, nung araw, ganito na lang gagawin ko. Wala magagawa, nanakaw. Ganun, yan ang ating response. Pero ano sabi ko nung umaga to? Sa pangalan ni Jesus, I refuse. Hindi ko tinatanggap na ako'y nakawan. Hindi ko tinatanggap na yung mga biyaya ng Panginoon ay nakawin ng kaaway. Because I have the authority. Now, I call forth yung mga nagnakaw na yan, ibalik yung kanilang ninakaw. Ilang araw yon? Ngayon, wala pa rin, hindi pa napapabalik. Wala, hindi pa bumabalik. Pero ang point doon, mga kapatid, I refuse. Yun ang point eh. Hindi ko naman sinabing ibinalik agad eh. Ang point doon, mga kapatid, hindi na natin tinatanggap. Kasi dati tanggap lang tayo ng tanggap eh. Siguro naman, kagustuhan ni Lord, baka may message sa akin. Ano kaya message sasabihin ni Lord doon? Brother Mark, ninakaw na nga solar. Ano kaya message na sinasabi ni Lord? Pwede din siguro, dahil sa susunod siguro, ibig sabihin, huwag ka na maglagay ng solar lights. Pero ang point natin doon, mga kapatid, we must refuse, we must reject what did not come from God. And we only accept, receive what is good. And the good is from God. Why? Because we have a good God. And our God is good all the time. And all the time, God is good. Amen. Amen. So, ano ba kasi napala, kung di nyo gagawin doon, ano ba kasi napala natin nung tanggap na lang tayo, nagtanggap sa ginagawa ng mundo sa atin? Wala. Bighati, lungkot. Yun ang nangyayari sa atin. So, panahon na para magbago. Panahon na para tumanggi. Panahon na para mabuhay sa sistema ng bagong kaharian. Bakibaka, ibaksak ang kaharian ni Satanas. Yun ang ibig ko sabihin. Ibaksak ang kaharian ni Satanas. At itaas ang kaharian ng Diyos. Number 5, dominion in purpose. Meron na tayong paghahari sa mga layunin. Hindi na tayo parang takbo na takbo. Ano na lang malihiligan, kung ano na lang magawa. Walang direksyon ng buhay. Walang layunin ng buhay. Tama? Ngayon may direksyon ng buhay natin. May layunin ka na. Basta
iisipin mo, I do this all for the glory of God. At magkakaroon ka ng direction. When your principle, kung ang prinsipyo mo sa buhay, sabi mo, lahat ng gagawin ko is for the God's glory, magkakaroon ka talaga ng direction. May direction. Hindi ka kung saan-saan na lang mahihila. Sama ka dito, punta ka doon. Hindi na, mga kapatid, may direction ka na. Bili ka nito, bili ka doon. Order ka dito, Lazada dito, Shopee doon. Ephesians chapter 2 verse 10, we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared in advance for us to walk in. Isipin niya, pinagplanuhan ka ng Diyos. Kaya hindi mo sasabihin na, bahala na lang. Hindi. Pinagplanuhan ka ng Diyos. At kapag Diyos ang naggawa ng plano, siguradong maganda ang plano. Gusto mo bang mangyari yung plano ng Diyos sa'yo? Of course. Of course, yes. Para naman, maganda ang buhay mo. Kasi pinagplanuhan ka ng Diyos. Kaya may direksyon ka na sa buhay. Amen. Point number 4. Yung dinala ng hari na yon, king brings an eternal effect forever. Kaya nga, sabi na Revelation chapter 11, verse 15. Pakibasa mga kapatid. He shall reign forever and ever. Kapag ka yung hari mo'y naghahari, pag pangwalang hanggan, ano epekto nun sa'yo? Pangwalang hanggan din. Forever din. Kaya yung pagkapatawad sa'yo is forever. Your forgiveness is forever. Ano pa? Your position as seated with Christ in the heavenly realm is forever. Ano pa? Your identity as the Son of God is forever. Yung future mo bilang mapagtagumpay is forever. Kaya ang victory mo is forever. Ano ba yung future mo? Maganda. Kasi may maganda kang bukas. May maganda kang kinabukasan. Yan ang Diyos na maganda, Diyos na mabuti, ay nagawa ng magandang plano, nagawa ng magandang mabuting plano, at ang isa katuparan, at magka-experience ka ng magandang bukas. Amen, mga kapatid. Kaya nga, hindi pansamantalang ginawa ng hari, pangwalang hanggan. Point number 5. The king's commands demands a response. Sabihin nyo nga mga kapatid, response. Respond. Sabihin nyo nga, I will respond. I will respond. Tutugon ako sa aking hari. Kaya nga yung mga wise men, si Gomez Burgos Zamora, sabi ng taga-tingga, yung 3 kings, di naman 3 lang yun, madami yun, mga magay. Hindi sila nag-hesitate. Hindi sila nag-analyze. Hindi sila nagtanong. Basta sumunod lang sila, nag-obey sila. Nag-obey sila doon sa stars. Basta alam namin, may star doon. Pupunta kami, susunod kami, kasi meron kaming haring dadalawin. Yun ang kanilang, wala silang tanong, walang analysis na, basta sumunod. Minsan kapatid, kailangan natin, less think, more obey. Less think, less analyze. Ba't ko gagawin yun? Iyon na nga lang natitira kong pira, ibibigay ko pa. Less think, more on trusting. Tanda mga kapatid, sabihin nyo nga, less think, more trusting. Yeah, more trusting. Gano'n na sa Panginoon. Why? Kasi yung nakita nila yung hari eh. Pero tayo mga kapatid, nakita ng ating puso yung invisible king. At dadating ang araw, makikita ng ating mata yung physical king. Pagdating niya. As God said it. Kaya anong respond natin mga kapatid? Mag-obey ka. Mag-react ka. According to your faith, mag-act ka. Pag may pinagagawa ang Panginoon, umakto ka. Kamay mo, igalaw mo, ang bibig mo, salitain mo, ang paa mo gumalaw. Parang si Pedro, nung pinag-pray na siya eh. Pinag-pray na ng mga disciple nung nasa kulungan, pinag-pray na makalaya. Nag-declare yung mga disciple na ngayon, sa oras na ito, palalayain ng Panginoon si Pedro. So ano nangyari nung oras na yun? Natutulog si Pedro, nakalas ang tanikala. Wala nang tanikala sa paa, wala nang tanikala sa kamay, sinundot sa tagiliran ng anghel. Uy, Pedro. Gaya ka na. Go. Quick. Yun ang sabi ng mga anghel. Go quickly. Act quickly. Obey quickly. Respond quickly. Yun, hindi pwedeng isip-isip. Mag-ano ka na. Pag malinaw ang sinabi ni Lord, mag-acto ka. Sabihin mo agad. Yan ang ating response. And this very morning, God is calling you to respond. God is calling you to act according to the desire of the King na nananahan sa atin mga kapatid. You have that dominion because the God who rules and have dominion now is in your heart. And now you have been appointed as king and priest, also have dominion over fear, over sin, over your life, over the enemy, and over your purpose. Amen. In conclusion, wow, sabi naman, wow, gustong-gusto na mag-present eh.
In conclusion, Christmas is not, basahin natin, Christmas is not merely about a baby. It's about a kingdom. It's about a king who stepped into human. Sino yun? Si Jesus. And into our hearts. Yung manger was his entrance. Hindi lang yun yung sabsaba na kapanganakan, kundi yun yung entrance niya, yung pagbungad niya. The cross was his victory. Yung empty tomb was his coronation. Wala na eh. Bumangon eh. Kaya coronation. Umakit sa langit. Empty na yung tomb. Nakupo na sa kanan ng Diyos. And your heart is his throne. Amen, mga maganda ba kapatid John? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya nga, ito ngayon ang ating takeaway. Yan, yung ating takeaway. Our takeaway is, this Christmas, remember, you are not ordinary. Sabi niya sa kawatabi niyo, hindi ka ordinary. Hindi ka ordinary. Bakit hindi ka ordinary? A king lives in you. Sino yung king na yon? King of kings. Sino yung Lord na yon? Lord of Lord. And his reign, saan? Saan maghahari? In your life will never end forever and ever. Maganda ba mga kapatid John? Maganda, kaya nga pasalubugan natin ng palakpakan ng ating Panginoon, ang ating hari na naparito para sa atin. Nire-remember natin 2,000 years ago yung kanyang pagdating. Kaya puspos tayo ng kagalakan, puspos tayo ng celebration, puspos tayo ng pasalamat dahil sa ginawa ng ating hari. Buti na lang, binalikan tayo ng ating hari. Buti na lang, niredeem niya tayo. Buti na lang, nirecover niya tayo. At kaya nga, pag tuwing Pasko, yun ang naaalala natin. It's not just about the gifts, it is the one who gave the gifts. It may be about the gifts if Christ is the gift. But Christ is the greatest gift of all. Kaya Lord, kami po yung nagpupuri, kami nagpapasalamat sa iyo. Sa umagang ito po, Panginoon, ikaw po ang nangungusap sa amin. Alam namin, Lord, that now you have set the timer and the clock is ticking. Kung ako'y naparito at hindi kita kilala, na ikaw pala'y hari ngayon, kapatid, inaanyayahan kita na tanggapin mo si Jesus bilang iyong hari, bilang iyong Panginoon. Madali lang naman, sumunod ka lang sa akin. Sa panalangin na may pananampalataya, sa panalangin ng pagtanggap, inuusan ng bibig, pinaniniwalaan ng dibdib. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po'y mapapahamak, masusunog sa impyerno dahil sa aking mga kasalanan. Subalit salamat na lamang. Ikaw na tunay na hari ay bumaba sa lupa, nabuhay ng walang kasalanan, nabuhay sa kahirapan, hanggang sa mamatay sa krus upang magbayad ng aking mga kasalanan. At ikaw ay namatay bilang ako. Salamat sapagkat nung nabuhay ka mula sa mga patay, nabuhay din ang bago nilalang na galing sa Ama. Salamat po, Panginoon. Ako ngayon ay bago na. Ako ngayon ay ligtas. Ako ngayon ay kasama mo sa iyong kaharian sa langit. At ikaw ay kasama ko sa aking puso. Sa iyo ang papuri, pasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Lord, salamat po sa maiksing mensahe namin ngayong umaga po, Panginoon. Ikaw ang magpatotoo ng katotohanan ng mensaheng ito. Ikaw kumilos po, Panginoon, sa mga kapatiran ko. Through your Holy Spirit, speak to them. Through your Holy Spirit, Lord God, lead them. And Lord God, let them see with their holy eyes po, Panginoon, ang katotohanan that you are a God who loves us. A good God, a merciful God, and most especially, a gracious God. Kaya patuloy ka na pinupuri, nasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Merry Christmas for the coming of the King. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen.